Amen. Isang maganda, masaya at pinagpalang umaga po sa ating lahat at lalong higit sa ating Diyos sa buhay. Ganon din po sa mga kasama natin via live stream. A blessed morning po and welcome po ang bawat isa sa gawain ng Lord sa umagang ito. Huwag po natin kakalimutan i-like and i-share yung ating pong live stream upang sa ganun po ay marami pa po ang makakilala at makapakinig ng salita ng Diyos. Amen. Merry Christmas in advance po sa ating lahat. Amen. So, tunay nga po na ramdam na po natin ang simoy na Kapaskuhan. Ano po? At ang bilis lang po ng panahon dahil nakalipas na po agad yung 11 months. Amen po ba doon? At salamat po sa Lord dahil nalagpasan po natin yung 11 months po na yon na tunay nga po na alam ko po na hindi po naging ganun kadali. Pero salamat sa Lord dahil sa biyaya at habag niya. Nalagpasan at kinaya po natin yung 11 months po na yun. Amen po ba doon? Amen. So, bigyan nga po natin ang pinaka-the best sa palakpak ang Lord sa umagang ito. Amen. So, tunay nga po ang Lord ay hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Nananatili po siyang tapat at sapat po palagi sa ating mga buhay. Kaya po, sa umagang ito, nararapat lamang po natin siyang papurihan at pasalamatan. Ibigay po natin yung pinaka-the best na papuri para sa Kanya. Tayo pong lahat ay tumayo at pangungunahan po tayo ni Sister Irma Kayanan sa opening prayer at ng worship team. So Jesus, patuloy po tayong lumagay sa diwa at presensya ng ating Panginoon. Yes, so Lord, pinupuri at pinapasalamatan ka po namin, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito at sa mga nagdaang araw, Panginoon, sa mga nagdaang buwan na kami iyong sinamahan, kami iyong ginabayan, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na sa 11 months, O Lord, iba't ibang mga pagsubok, Panginoon, ang aming mga pinagdaanan. Pero ang aming mga puso ay punong-puno ng pasasalamat sa iyo, Panginoon, dahil kami ay nagtagumpay kasama mo, Panginoon. At sa mga nagdaang araw na ito, Panginoon, patuloy ka naming pasasalamatan, patuloy ka naming pupurihin sa aming mga buhay. Yes, so Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah. Yes, so Jesus, we worship you, God. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, Panginoon. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Yes, oh Jesus, hallelujah. Ang tinig mo ang siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama. At ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa
kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan mo'y di magbabago ang kabutihan mo. Kahit tapat, kahit tapat. Ating pangawitan ng Panginoon Diyos. Lalahanin po natin kung gaano siya katapat, kabuti sa ating mga buhay. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Jesus, we worship you, God. We worship you, Jesus. We glorify your name, O God. We worship you, Jesus. We bless your holy name, O God. Tunay nga, Panginoon, na tapat ka. Mabuti ka, Panginoon. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Kaya patuloy ka naming pinupuri sa umagang ito, Panginoon. Dinadakila ka namin, O God. Lord, niluluwalhati namin ang banal mong pangalan. Pinasasalamatan ka namin, O God, sapagkat napakabuti mo, Panginoon, na itawid namin, Panginoon, ang 11 buwan dahil lamang sa biyaya mo, Panginoon. Lord, marami kaming mga pagsubok na pinagdaanan, pero nanatili kaming nakatayo dahil sa iyo lamang, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa pag-iingat mong ginawa sa amin, Panginoon, sa paggabay mo, Panginoon. Lord, ramdam namin, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Kaya po, Lord, tatapusin po namin yung taong ito, Panginoon, na sa iyong biyaya, Panginoon, dahil sa iyo lamang habag, Panginoon. Kaya salamat, patuloy ka naming pinapupurihan sa umagang ito, Panginoon. Pinasasalamatan namin, O God, dahil ginigising mo kami, Panginoon, palagi ng malakas pa, Panginoon. May hininga, may buhay na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa iyong katapatan na hindi nagbabago sa kabutihan mo, Panginoon. Buong puso ka naming pinasasalamatan, Panginoon, sa umagang ito, Jesus. Hallelujah. At patuloy na nagpapakumbaba po kami, Panginoon. Lord, inaamin namin, Panginoon, na madalas nagkukulang po kami sa inyo, Panginoon. May mga kasalanan po kaming nagagawa, naiisip, nasasalita, na hindi po nakapagbibigay lugod sa iyo. Kaya sa oras na to, pakalinisin niyo nga po, Panginoon, na aming mga puso at isipan, Panginoon. Lord, isusuko po namin lahat sa iyo yung mga karumihan ng aming mga puso, Panginoon. Lord, linisin niyo nga po kami ng iyong dugong banal, upang maging marapat kami, Panginoon, sa pagdulog sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Lord, maraming salamat, O God, sapagkat may gawain ganito na kung saan, Panginoon, kami po, Panginoon, ay nakapagpapahinga, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Lord, may gawain ganito kung saan nararanasan namin ang iyong presensya, Panginoon. Presensya na nagbibigay lagi ng kapayapaan sa aming puso. Presensya na nagbibigay ng kaligayahan at kagalakan sa aming puso na hindi matatagpuan sa mundong ito, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyo, O Jesus. Lord, dalangin namin ang lahat ng itatayo mo sa umagang ito. Patuloy nga po, God, na ikaw yung maparangalan, ikaw yung maluwalhati, ikaw lamang yung makita sa aming buhay, ikaw lamang yung mataas, ibaba mo lamang kami sa kabababaan, Panginoon.
Lord, dalangin namin sa magmimensahe, patuloy na langisan mo nga po ang kanyang mga labi, God. Bigyan mo siya ng katalinuhan, ng wisdom, Panginoon, ng anointing na nagmumula sa iyo, Panginoon. At Lord, lahat ng lalabas sa kanyang bibig, magbibigay ito ng pag-asa, Panginoon, ng buhay, Panginoon, Lord, ng katatagan, Panginoon, sa buhay pananampalataya, O God. Kaya maraming salamat, O God, sa umagang ito. Inaangkin po namin, Panginoon, na tagumpay na po ang gawain ito. At Lord, ang dalangin namin, tatapusin po namin ang taong ito, Panginoon, na pinagpala mo na po kami, Panginoon, na pinatagtag mo na po ang aming pananampalataya, Panginoon. Lord, nalalampasan po namin lahat ng pagsubok sapagkat alam po namin, God, na ikaw na Diyos na pinaglilingkuran namin na ibuhay at makapangyarihan, Panginoon. Kaya sa iyo lamang namin babalik, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Amen and amen. Isa na naman pong masaya at pinagpalang linggo po sa buhay ng bawat isa. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoong Diyos sapagkat nasa dulo na po tayo ng taong 2025 na nandoon na tayo'y patuloy na pinalalakas, pinagtatagumpay at pinagpapala ng ating Panginoong Diyos. Kaya tayo po'y umindak at ibigay po natin yung pinaka-the best na pagpupuri na para lamang po sa Kanya. Sa lahat ng oras, dakilang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa. Ikong pag-asa, nagagalak lahat ng iyong likha. Umaawi, nagpupuri sa iyo. Nananalig sa kabutihan mo. Papuri at pagsamba, mingi aalay, tataas ka sa buhay ko. Itataas ka sa buhay ko. Sa lahat ng oras, Panginoon, napakabuti mo. Sa lahat ng oras, dakila ang iyong mga gawa. Ikong pag-asa, nagagalak lahat ng iyong likha. Umaawi, nagpupuri sa iyo. Nananalig sa kabutihan mo. Bawat oras kahit totoo, wala kang katulad magpakailanman, tunay ngang tapat. Napakabuti mo, Diyos, pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba, mingi aalay, tataas ka sa buhay ko. Itataas ka sa buhay ko. Patuloy po nating purihin ang ating Panginoong Diyos. Tunay nga po na napakasarap magpuri sa Kanya. Kaya't sumigaw nga po tayo ng isang malakas na hallelujah! Hallelujah para sa ating Panginoong Diyos. Umawit, nagpupuri sa iyo. Nananalig sa kabutihan mo. Napakabuti mo, napakabuti mo, Diyos, sa bawat oras kahit totoo. Wala kang katulad magpakailanman, tunay ngang tapat. Napakabuti mo, Diyos, pag-ibig mo'y
sa buhay ko. Oh, 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 itataas ka sa buhay ko. Hallelujah, Lord. Tunay nga, Panginoon, na sa araw-araw hindi kami mapapagod, hindi kami titigil na maglingkod, Panginoon, sa inyo, sapagkat sa iyong presensya, Panginoon, nandun yung kagalakan, nandun yung kalakasan, at nandun yung kapayapaan. Kaya't patuloy ka namin pupurihin, Panginoon, sa oras na ito. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos, anong maging panahon, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, o araw-araw, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan tayo ng Panginoon, sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, anumang maging panahon, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 tunay nga, O Diyos, na wala kang katulad sa aming mga buhay. Kaya't sa oras na ito, ikaw lamang yung aming pararangalan sa aming buhay. Ikaw lamang yung aming itataas, Panginoon. Yung pangalan mo lamang, Panginoon, yung maghari sa buhay ng bawat mga anak mo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Yes, so Jesus. Wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Oh, wala kang katulad, lalala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah, Lord. Yes, so Jesus. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin,
pupurihin, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah, Lord. So Jesus, tunay nga Panginoon, na ikaw at ikaw pa rin ang aming pupurihin, Panginoon, sa bawat sitwasyon at panahon ng aming mga buhay, sa panahon na kami ay masaya, sa panahon na kami ay nalulungkot, sa panahon na kami ay nasasaktan, sa iyo lamang kami babalik at babalik, Panginoon. Sa iyo lamang po ang aming papuri at pasasalamat, O Diyos. Yes, so Lord, nakikita mo po ang nilalaman ng aming mga puso. Ngayong araw na ito, Panginoon, marami kang pusong sasagutin ng panalangin. Marami kang pusong patuloy, Panginoon, na mararanasan ng iyong dakilang pag-ibig sa aming mga buhay. Kaya patuloy ka naming sinasamba, O Diyos. Hallelujah. We worship you, Lord God. Yes, O Jesus. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Ating pong awitin. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong tapat, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Maghari ka. Jesus. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin, di maintindihan, salita mo'y panghahawakan, na hindi mo ako iiwan. Jesus, ika'y nariyan. Ating pong itaas ang ating mga kamay. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong tapat, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko
ay pusong tapat, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Minsan ba itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong tapat, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Maghari ka, aming Ama. Tuloy po natin purihin ang Panginoon. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa iyo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa iyo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa iyo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi, lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa iyo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa iyo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa iyo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba.
sound. Yes, so God, papasalamat po kami, O Diyos, sa tinapos na trabaho ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Gaya na lamang ang pag-ibig mo sa sangkatauhan. Inialay mo ang kaysa sa mong anak na si Jesus. Upang ang sino man sumampalataya sa Kanya, huwag mapahama, kundi magkaroon po ng buhay na wala hanggan. Salamat po sa dakila niyo pong pag-ibig, sa inyong biyaya at grasya. Kami po inaligtas. Kami naging anak mo, kaya sinamba ka namin sa espiritu at katotohanan. Salamat sa pusong basag, pusong tapat, pusong umaasa po sa inyo, at may hawak ng aming kinabukasan. May kontrol ng lahat ng bagay. Thank you. Lubusan kaming nagpapasalamat na finishing strong. 2025, matatapos po ito na hindi nyo kami pinabayaan. Papasok po ang 2026, punong-puno kami ng pag-asa, pananampalataya. O Diyos, at salamat sa mga ama ng tahanan, ina ng tahanan, kadadalagahan, kabinetaan hanggang doon sa maliliit na bata, mga followers, viewers, naririto. Bless nyo kami. Tulad po ng panalangin ni Jabez, pagpalain nyo po kami. Palawakan nyo po ang aming mga territory. Palawakan nyo po ang aming impluensya. Anointing of Christ endorser ay maranasan namin. Momentum of moving forward. Anointing of undefeated intercessor. Language of love. Anointing of humility ay manatili sa aming buhay. Salamat po ang Holy Spirit. Lagi po nag-guide sa amin. O Diyos, ang banal na Espiritu palagi ang sumasama sa amin. Marami kaming hindi alam, pero salamat sa karunungan ng gagaling sa iyo. Sa tulong ng banal na Espiritu, sa inyong salita ay lumiliwanag ang aming patutunguhan. Maraming salamat po. We are blessed. Anoint us. Kaming naririto, maging yung mga nasa ibang bansa, nasa ibang probinsya, anoint us. Consecrate us. Empowered us. At kayo palagi namin pinaparangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So glory to God. At Merry Christmas po sa inyo po lahat. Masayang Pasko, no? At masayang bagong taon. Malapit na, ano po. So, yung word natin ito pong 2025, walking in faithfulness. So, salamat dahil nakita ko na ang dami nating dinaan ng pagsubok. May lindol, may bagyo, ang daming battle, pero nanatili tayo. Kasi meron tayong Diyos na omnipotent, makapangyarihan, omniscient, marunong sa lahat, at omnipresent, nasa lahat ng dako. At 2026, may word ulit tayo. So alam ko po na marami nakatanggap ng pabor, promotion, at makatatanggap pa. Walang lalampasan ng Diyos. Magtiwala lang po tayo sa Kanyang salita. Papasalamat din po tayo dahil nakasama po natin ang mga taga-Kuayong Bugtong, sina Ate Bea, ang kanyang buong angkanan na ho. So, sina Ate Bea, nakabakasyon po sila. Ginagamit din sila doon sa Dubai. May sa church doon. Thank you po dahil hindi tayo humihinto. Hindi tayo humihinto kasi ang pinakamatibay nating protection sa buhay ay yung ating paglilingkod sa Diyos. Our church is a church of answered prayer. So, nagpapasalamat din po tayo sa patuloy na pagsishare natin dahil dumarami po yung mga kumukonek sa atin. Mga followers, viewers. Hindi lamang dito kasi yung ministeryo na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ay global po ito. Yung hindi natin kayang abutin ng kamay, kayang abutin ng ating panalangin. Kayang abutin ng ating pag-share. At isa pong kaluluwa ang naligtas
napakaraming anghel ang nagpupuri sa langit. Lalo na sa panahong ito, na importante yung pinakamahalagang desisyon ng tao ay yung tanggapin niya sa Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At yan po yung forever. Amen? Ang pagpapamilya ay habang nasa lupa ka lang, hindi po masama yan. Mahal natin ang ating pamilya. Ang pakikipagkaibigan, habang buhay lang tayo. Pero yung pakikipagrelasyon sa Diyos, ito po yung forever. Ito po yung walang hanggan. Amen? Kaya wala po tayong dapat ikatakot eh. Sabi nga ni Paul sa Philippians 1:21, ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Kasi habang buhay tayo, maglingkod tayo. Pag tayo namatay, tapos na mission natin. Ano? So ngayon pong umaga, ang topic po natin ay dito po sa ayan. Ayan. Nakita nyo na po siguro, ano po? Ayan. Faithful on small things. So, yung word sa atin nitong 2025 po ay walking in faithfulness. So, gusto ko lang sariwain po ito. Ano ho? Napakahalaga. Ang ganda po ng ating inawit. Ano ho? Yung pusong basag. Pusong tapat. Kaya palakpakan po natin ang Diyos sa music ministry. Wala naman exempted eh. We are not perfect, but we work in progress. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Amen? At ang benepisyo ng mga nakakilala sa Kanya, may binabalikan tayo. Dahil yung binabalikan natin, may tinapos na trabaho sa krus ng Kalbaryo. It is finished. Amen? Tapos na eh. I-enforce lang natin. Kaya nabubuhay tayo sa biyaya at grasya. Hindi dahil kung sino pa man tayo o ano man katayo natin sa buhay. Dahil sa grace laan ni Lord. Amen? At yung tayo buhay pa, ay marami pang magagandang bagay na gagawin sa atin ng Diyos. Yung tayo po ay nakakalakad, nakakahinga, nakakakita, nakakarinig, nakakalasa, nakakapagsalita. Ayun po yung malaking biyaya ng Diyos. Amen? So, faithful on small things. Ano ho? Maging matapat sa maliit na bagay. Sabi po rito sa Lucas 16 verse 10. 16 verse 10. Ho. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ano, yun po yung keyword. Pero kung itutuloy nyo po, sabi po doon sa B, ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. So, yun po yung issue ngayon sa Pilipinas, di ba? Yung tayo naman ay update sa mga nangyayari, napapanood natin sa social media. So, naghahanap ang Diyos ng tapat. Amen? Na yun ang titingnan niya eh. Amen? Yun ang titingnan niya. Dahil ang mundo ay, nasa Bible naman yan eh, talagang yun nangyayari ngayon. Nakasulat po yan sa Mateo 24. Talaga po na manlalamig ang pag-ibig ng marami, maraming tatalikod sa pananampalataya, mapupuot ang mga tao sa isa't isa. Pero kung tayo ay konektado sa Diyos, yung presence ni Lord, yun ang nako-comfort sa atin. Amen? Ang banal na Espiritu, yun ang naglilid sa atin. Nagtuturo kung ano yung mga dapat nating gawin. Araw-araw po kasi may pakikibaka eh. Naranasan ba natin na mahulog sa malaking problema dahil napabayaan natin yun, ang maliliit na problema ng mga nakaraang araw ng buhay natin? Naranasan po ba natin yon? Kasi ang topic natin, maging matapat sa maliit na bagay. Hello? Napag-isip-isip ba natin na
ang kasalukuyang buhay natin ngayon ay resulta ng mga maliliit nating desisyon ng mga nakaraang araw. Ito man ay mabuti o masama. Marami na po akong nabalitaan na ang kaparasyong sugat na hindi pinansin ay nauwi sa tetano at humantong sa kamatayan. Maliit lang na sugat ang pinagsimulan na hindi binigyan ng pansin. Amen? Kasi po, kung makikita nyo, ang mundo ay nagpo-promote mas malaki, mas maganda, mas marami, mas mahalaga. Yung maliliit at kakaunti ay hindi importante. Parang may narinig po. Ayan. Paki-silent na lang po ng cellphone. Ayan. Dahil ang Holy Spirit po ay malaya pong kumikilos sa atin. Sayang naman, ano po? Ang mundo ay nagpo-promote mas malaki, mas maganda. Mas marami, mas mahalaga. Yung maliliit at kakaunti ay hindi importante. Kaya nasasanay tayo na habulin ang malalaking bagay. Tapos huwag pansinin at huwag asikasuhin ang maliliit na bagay. Hello? Ano ba yung mga maliit na bagay? Halimbawa, example, concern, yung malasakit. Yung issue, discipline. Minsan hindi natin napapansin yan, no? Mindset. Yung task o assignment. Yung wrong habit. Temptation. Maliliit na bagay yan. Amen? So, yan po yung tatalakayin natin ngayong umaga. Ready na po ba kayo? Sabi mo nga siya katabi, handa ka na ba? Ayan. Sabi po rito, what are the ways on how to be faithful on small things? Ano ho? Ano ang mga daan para maging matapat tayo kahit sa mga maliliit na bagay? Ayan. Ano yung daan? Number 1. Act on small things right away. Nabas Tagalog yun. Asikasuhin. At ayusin agad yung maliliit na bagay. Amen? Dito po sa 2 King, chapter 5, verse 13, istorya po ito ng isang general na ang pangalan po ay Naaman. So, siyempre, pag general ka, nakapokus ka sa malaki. Sanay ka na kinikilala, pinaparangalan. Hello? At siyempre, ito po kasing si Naaman ay yung Syria. Sila po yung nagtatagumpay sa labanan. Dahil magaling po itong mandirigma, si Naaman. At close na close siya sa hari. Parang kung sa Pilipinas, parang si General Browner. Amen? Yung punong-puno ng prinsipyo. Parang si General Nesteres, na pinuno ng PNP. So, magaling siyang mandirigma. At marami siyang pinagtagumpayang labanan. Kaya lamang po, kahit siya'y general, meron siyang problema. Kahit siya'y pinapalakpakan ng tao, hinahangaan, may malaki siyang problema. Ang problema po niya ay may sakit siyang ketong. Amen? Siguro yung ketong na yun, nagsimula lang sa pigsa eh. Amen? Hello? Lumaki po ng lumaki. Pero, may maliit na boses na narinig siya. Ano ho? Kasi nung
Nung sinako po ng Syria, ito pong Israel, pati Israel na nasakop kasi yung Israel, pagka sumusuway sila sa Diyos, nasasakop sila ng kaaway. Amen? Doon sa pagsakop nila sa Israel, meron po doong isang dalaga. Palakpakan po natin ng Diyos sa mga dalaga. Na Israelita. Isang ordinaryong tao, katulong. Pero may nakikita siya na hindi nakikita ng mga amo niya. So, napaabot po niya doon sa kanyang among general na sabi niya, Sir, kung pupunta lang kayo sa Israel, magpapapray kayo kay Propeta Eliseo. Gagaling po kayo sa sakit niyo yan. Amen? So, siyempre, ito pong sinama, malakas sa hari. Hari to sa hari. Sinulatan niya yung hari ng Israel. Hari ng Syria. Papupuntahin ko dyan yung aking punong kawal para ipag-pray at pagalingin. So, nung pumayag po yung hari, nag-usap sila ni Eliseo, nung pumunta po itong si Naaman, siyempre, ina-expect niya na sasalubungin siya ni Eliseo. Siya ay pararangalan at kasi nakapokus siya sa malaking bagay eh. Sanay siya doon sa malalaking bagay. So ngayon, iba po yung nangyari sa ina-expect niya. No, actually, hindi siya kinausap ni Eliseo eh. Ang ginawa ni Eliseo, yung katulong niya, sabi niya, harapin mo, sabihin mo na lumubog lang siya ng 7 beses sa ilog Jordan at gagaling yung kaitong niya. Ay siyempre, hindi nga sanay sa maliit yung general. Amen? So, nung una, nagko-complain po siya. Praise God yan. Yan. Praise God. Yan. Pero maririnig nyo yung gustong pasabi ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Siyempre, ito si Naaman, big time eh. Ay, napakabigat nung ipinagagawa sa kanya. Kasi yung ilog po ng Jordan marumi. So, isang general ka, sisisid ka doon sa maruming ilog. Kaya sabi niya, nagrereklamo siya, bakit? Hindi na lang doon sa ilog ng Damasco, doon sa Abana, Parpar, malinis doon, hindi tulad dito sa ilog ng Jordan. Marami siyang complain. Ano po? Pero alam niyo po ba na dito niyo makikita, ang hinihingi lamang sa kanya ng Diyos, simpleng pagsunod. Sabihin niyo po sa inyong katabi, simpleng pagsunod. Maliit lang eh. Ay, ano ga naman kung ikaw ay maligo sa ilog. Ngayon, pinayuhan po siya ng katulong. Ibig sabihin katulong, ordinaryong tao. Hindi pinapansin. Sabi po rito sa Ikalawang Hari, chapter 5, verse 13, ngunit lumapit sa kanya ang kanyang mga lingkod at sinabi, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang ipinapagawa sa inyo ng propeta, di ba't gagawin ninyo yon? Gaano pa kaya? Yung pinaguhugas lang kayo para luminis. Amen? Yung maliit na boses na yon, yun ang bumasag sa
malaking bagay na pinupukosan ni Naaman. At, so alam naman po natin yung istorya nito. Ano? Alam natin ang ketong nung panahon ngayon ay walang lunas. Buti ngayon, ang ketong yata may lunas na ngayon eh. Amen? Hello? Nung panahon ngayon, walang lunas. Kaya, to make the long story short, sumunod si Naaman, lumubog sa ilog. Siyempre, nung una, nangangamba siya. Paglublob niya, nandun pa rin ang ketong. Pangalawa, pangatlo, nandun pa rin ang ketong. Pang-apat, panlima, nandun pa rin. Pero nung pampito, biglang naging kutis bata siya. Gumaling. Amen? Simpleng pagsunod. Sabihin mo sa iyong katabi, simpleng pagsunod. At ito po hindi napapansin ng marami ang ginamit mga ordinaryong tao. Amen? Na nakakita ng solusyon. Hello? Tayo niyo po ito. Sabi po rito. Minsan hindi natin na-appreciate ang mga bagay na maliliit. Minsan, kailangan munang magkaroon ng problema para mapansin natin ang mga maliliit na bagay na dapat nating pahalagahan. Hello? Nung si ma'am ay maaksidente yung tuhod niya, nung kami nasa ospital sa Castro, nakita ko na napakahalaga pala yung paa. Amen? Napakahalaga pala ng bahagi na sangkap ng ating katawan. Si Kuya Arjun nga, galing pa yung Maynila. Tingnan lang nyo yan. Ewan ko kung hindi kayo magpasalamat sa Diyos. Bago makarating dito, pakapit-kapit. Amen? Pero tayo, kompleto yung ating katawan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Small things can grow into big things. Kahit po sa spiritual, ano ho? Ang maliit na kasalanan na inignore natin ay lalaki kapag hindi natin pinagsisihan at tinalikuran. Hello? We are not perfect. Pero sabi po sa 1 John 3:9, ang mga anak ng Diyos hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Amen? Nasa mundo tayong ito. Ang mundo, grabe. Pag hindi po tayo talagang yung buhay natin nakabigay sa Diyos, madaling akitin ng mundo. Lalamunin tayo ng mundo. Example, ano ho? Sa mundo. Nung araw, kasalanan ang mag-sex bago mag-asawa. Pero ngayon, normal na ito. Kapag nagpakasal ka ng virgin, pagtatawanan ka. Para sa kanila, abnormal yon dahil ginagawa ito ng marami. Amen? Sabi po sa Roma, chapter 12, verse 2, huwag kayong makiayon. Sa takbo ng mundong ito, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Amen? So, ang Diyos hindi naman po nagko-condemn. Mahal niya ang tao. May mga pinahintulot na pagsubok. Kasi sabi po sa Kawikaan 24 verse 16, 7 beses mang mabuwal ang matuwid, babangon yan. Di ba? Sa salita ng Diyos may pag-asa. At tayo naman po mga Kristiyano, mga tao, pwedeng bumangon, pwedeng bumawi, at pwede pong magbago. Amen? Di ba yung grace ni Lord ay nandun palagi kasi tapos na eh.
Sabi doon, tinapos na ni Jesus yung trabaho niya sa krus ng Kalbaryo. Hello? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang maliliit na chest pain ay pwedeng mauwi sa heart attack na ikamamatay natin. Yung kaunting paninikip ng dibdib. Pag hindi natin pinansin yan, mauwi sa heart attack yan. Na minsan ay nagdudulot ng kamatayan. Ilan na po yung nasaksihan natin dito. Nakikita nating malakas, masigla ang katawan. Pero may mga bagay tayo minsan na nakakaligtaan, yung maliliit. Amen? Sabihin mo siya ang katabi, pahalagahan mo yung maliliit na bagay. Amen? Ang maliit nating bisyo ay pwedeng sirain ito ang pamilya. Hello? Trabaho, kalusugan. Nung hindi pa po ako Kristiyano, hindi ko pa na-encounter si Jesus. Pag ako po yung naglalasing, ang inay ko hindi natutulog hanggat hindi po ako nakaka-uwi. Amen? Kaya, damay din yung mga konektado sa atin, di ba? Pero dahil sa grace ni Lord, salamat sa habag niya. Kasi noon, hindi pa natin alam yung katotohanan. Amen? Ngayon, pati kalusugan natin ay napapangalagaan natin. Kaya, tapat ang Diyos eh. Amen? Kahit kailan ay ang kabutihan niya ay hindi nagbabago. Minsan tayo po ang nagbabago. Hello? God tests us with small things before trusting us with greater ones. Susubukan muna tayo ng Diyos sa maliliit na bagay bago ibigay niya sa atin ang malalaking bagay. Kung hindi natin naranasan, hindi natin makikita yung pagkakamali. Amen? Ngayon, doon sa ating mga karanasan sa buhay, pag binalkan natin yon, magpapasalamat tayo sa Diyos. Buti buhay pa ako, Lord. Dahil may nagpe-pray sa akin. May Kristiyano na nagmamalasakit sa akin. Kaya thank you. Kaya naman itong buhay ko, papagamit ko na sa iyo. Hello? Example po ng mga maliliit na bagay, halimbawa, yung taga-linis-linis ka lang sa church. Naalala ko po si Ate Minda eh. Lagi hawak niyan, pinggan eh. Amen? Simpleng paghuhugas ng plato. Matapat siya doon. Amen? Pero, di ba? Glory to God. Maliit, nagsimula walang-wala. Pero ngayon, may anak ng Coast Guard. May nag-aaral pang criminology. Amen? Hello? May negosyo. Yung negosyo niya, nakakarating pa yata sa Tarlac. Yung mga itlog na kapitan, ni Nainang. Amen? Bakit? Simula ka sa maliit na bagay. Kasi po, kahit ang ministry kasi, kahit anong ministry, basta tayo naging tapat, ang Diyos ay Diyos ng kapanahunan. Ito po, kaya ko naituturo, personal ko experience, nung tumanggap ako sa Panginoon, 1991, nung pong panahon na yon, 1990s, uso po nun yung crusade. Yung pastor po namin sa Batangas ay evangelist. Sa sinihan kami nagagawain. Tagabuhat po ako na speaker. Amen. Hello. Tapos ay caretaker sa church. Doon ako natutulog sa church. May process talaga eh. Tapos, sama-sama pa ako sa Bible study. Naging Bible teacher po ako. Tapos, itinalaga po ako sa prayer committee. Yung tagapanalangin. Tapos po ay, naging elder ako. Ngayon, nung time na yun, nag-abroad na ako. Pagdating ko po sa abroad, naging training ground ko rin po yung Saudi Arabia. Doon naman po ako naging assistant pastor. Nag-aral ako doon sa mga
gawain. At doon din po ako na-ordain na pastor. Ang purpose pala ng Diyos, matagal eh. 12 years akong nag-Saudi eh. Amen. Kung si Joseph, 13 years, yung process niya, bago siya ginamit ng Lord, ako po 12 years sa Saudi. Hindi ko alam, inihahanda pa lang Pampanga. Amen? Hello? So, mula sa maliit na bagay, may process po yan eh. Susubukan tayo ng Diyos dyan. At hindi mo alam. Tayo lahat gagamitin. Wala po lalampasan. Marahil ngayon, nasa season of testing tayo. Marahil tayo po ay nasa process. Pero isa po ang sigurado. Sabi po sa 1 Corinthians 2:9, may inihanda na ang Diyos para sa atin. Sa lahat ng mga umiibig sa Kanya. Hindi pa narinig ng ating tainga, nakikita ng ating mata. Pati po yung partner nyo sa buhay, inihanda na yan ng Diyos. Maniwala po kayo. Si Joseph nga, hindi nanligaw eh. Nung siya ay governor na, sabi po ng Biblia, at pinakasal ni Paraon, si Aspena. Amen? Ang Diyos ay gagawa ng paraan. Mahirap pa nga pag tayong gumagawa ng paraan eh. Napapagod tayo, napoprostrate tayo, na-emotion tayo. Bakit hindi natin pagkatiwala sa Diyos? Amen? Parapakan po natin ang Diyos. Ang promotion po galing sa Panginoon. At saka po, yung promotion galing sa Diyos, hindi po matitinig yan. Nananatili yan. Kaya ang ministry ay nananatili kasi gawain ni Lord to eh. Kahit ang daming pagsubok, kahit anong ungol ng demonyo, ingay ng kaaway. Bakit nakatayo ang ministry? Ang Diyos ang nagtatag eh. Ang sabi po ng Diyos kay Pedro, at ngayon ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at kahit pintuan ng impyerno ay hindi makapananaig sa iyo. Ano man talian mo rito sa lupa, tatalian sa langit. Ano man kalagan mo rito sa lupa, kakalagan sa langit. Bakit? May spiritual power po tayo eh. Spiritual authority eh, na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Higit ang kapangyarihang ipinagkaloob sa atin ng Diyos kaysa kapangyarihan ng mundong ito. Nasa mga anak ng Diyos yan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasama po yan. No? Ang Diyos naman po ay pag-ibig, pero binigyan din tayo ng authority. May panahon na kailangan gamitin natin yon. Dahil sabi sa Ephesians 6:12, ang kalaban natin hindi mga tao, kundi hukbong kasamaan sa himpapawid. Kailangan natin sa ministry yon para hindi tayo lalampasuhin ng kaaway. Amen? Yung anointing ng undefeated intercessor ay nasa sa atin. May labanan, hindi pa tapos. Nasa lupa pa tayo. Palakpakan po natin ang Diyos. At yun po yung una. Ano ho? Pangalawa, avoid small temptation. Ano ho? Yung panliliit na tukso. Sabi po rito sa awit ni Solomon 2:15, asong gubat ay hulihin. Maniniraan ng ubasan. Baka pumasok sa ating namumulaklak na ubasan. Ibig sabihin ay tanggalin. Ano ba yun? Iwaksi. Amen? Kapag hindi natin binantayan ang maliliit na temptation sa ating mga buhay, ay dadalhin tayo ng dyablo sa malaking pasabog na sisira sa ating mga buhay. Hello? Maliwanag. Ngayon po, wala nang maitatago sa mundo, sa Pilipinas, dahil sa social media. Tingnan niyo po ang nangyayari. Amen? Siguro, nag-umpisa lang sa pa 20 mil, lusot, okay lang ito. 50 mil, 100,000, okay, lusot, wala nakakaalam. 100,000, wala nakakaalam. Milyon, wala nakakaalam. Bilyon, nakakaalam. Eh, alam naman natin,
Ang sabi po sa Kawikaan 10:9, ang sabi po sa Kawikaan 10:9, ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas, malalantad balang araw. Ang Diyos ay Diyos ng kapanahunan. I-expose ng Diyos yan. Hello? Nagsimula lang yun sa maliit na tukso. Kasalanang hindi natin pinansin ngayon ay babalikan tayo balang araw sa panahong hindi natin inaasahan para sirain tayo. Amen? Ang gusto talaga ng Diyos dito, actually, bantayan natin ang sarili natin. Amen? Bantayan natin. Yung mismo sarili natin. Kasi nasa labanan niya tayo, amen? At, siyempre, dapat nasa purpose tayo ng Diyos. Alam natin kung ano yung priority. Alam natin kung ano mahalaga. Hindi po kailangan natin ng pera, kailangan natin ng material na bagay. Pero, kailangan sako pa rin tayo ng guidance ng Diyos. Siya pa rin yung driver. At laging nakasangguni ang lahat ng bagay sa kanyang buhay. Sabi po rito sa Kawikaan 22 verse 1, napost ko yata ito sa Facebook. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Kasi isa rin sa ginagamit ng kaaway. Alam naman natin nung si Jesus ay nasa lupa, isa sa pamatay ni Satanas, inalok din siya ng kayamanan sa mundo eh. Kung sasamba ka sa akin, ibibigay ko ito sa iyo lahat. Pero matalas at alam ni Jesus yung purpose niya, yung mission niya. Ay nirebuke niya si Satanas, sabi niya, lumayas ka, Satanas. Ang Panginoon Diyos mo lamang ngayon sasambahin at paglilingkuran. Hindi nakaporma si Satanas. Iniwan si Jesus na buong buo. Amen? Kasi di ba pagka umatake yung bagyo, minsan walang bubong yung bahay, salanta yung kabuhayan, iiwanan niya na wasak. Amen? Tinarabaho ni Satanas si Jesus. Hindi umubra si Satanas. At iniwan siyang buong buo. Amen? Pagkatapos palayasin niya si Satanas, dumating yung anghel, pinaglingkuran po siya. Bakit? So, alam ni Jesus yung purpose niya. Amen? Kaya, importante po yung siyempre, ito, motibo eh, yung layunin natin. Lord, bless mo ako para magamit mo ako. Huwag natin na ihiwalay ang Diyos sa mga pangarap natin. Amen? Hello? Laging kakaibat. Baka mamalaya natin. Hindi natin nabantayan yung maliit na bagay na yon. Nakuha natin ang gusto natin, pero nalayo naman tayo sa Diyos. Amen? Kaya dapat tanungin natin, Lord, ang bagay bang ito ay makapaglalapit sa iyo? Hello? Tandaan po natin, ang ating mga tinatangkilik sa buhay ay walang kinalaman sa ating significance. Hello? Inuulit ko, hindi po masama ang karangyaan, kabuhayan. Pero sabi rito, ang ating mga tinatangkilik sa buhay ay walang kinalaman sa ating significance o importansya. Pwedeng tayo na ang pinakamayaman sa mundong ito, pero maraming tao ang namumuhi sa atin. Sa kabaligtaran naman, pwedeng tayo'y ordinaryong tao lamang, pero respetado naman tayo ng tao. Hello? Yan ang napapanood natin ngayon. Araw-araw ay nag-aabang ang tao sa mga balita. Amen? So,
Totoo po yun na ang ating tinatangkilik sa buhay ay walang kinalaman sa ating significance. Tayo ang gagawa nito. Ibabalyo po natin ito. Kung nakinig sana si Samson sa kanyang mga magulang na huwag mag-asawa ng hindi kalahi, hindi sana nagsanga-sanga ang kanyang problema. Amen? Alam naman natin istorya ni Samson eh. Tinawag siya ng Diyos. Pinahiran siya ng Diyos, kaya lagi nga siyang tagumpay eh. Nakakapatay siya ng leon, libo-libong Pelesteo. So, hindi niya nabantayan ang kanyang sarili. Ano ho? At mababasa niyo po yan sa Hukom 6:4-5. May word na siyang narinig sa kanyang magulang. So, alam naman natin ang istorya nito, hindi naman kailangang basahin natin ito. Ano ho? Siyempre, ang nagpabagsak laan sa kanya ay yung babaeng bayaran. Amen? Na Pelesteo. Kailan naman yun? Si Delilah. Amen? To make the long story short, nabihag siya. Kasi, siyempre, di ba, ang kaaway, babayad yan. Kaya nga may mga trolls eh, may mga fake news eh, para sirain ka eh. Amen? Hello? Ay, ito pala si Delilah ay, so, kumukuha siya ng upa. So, kahinaan ni Samson, doon siya nasingitan. So, anong nangyari sa kanya ay nabihag, nabulag, namatay. Bagaman ligtas siya. No, kasi nakalagay po sa Hebrew 11:1, ligtas siya. Kaya lang, yung ending ng buhay niya ay may aral yung mapupulot tayo. Pwede namang hindi eh. Sabihin mo sa katabi, pwede namang hindi eh. Hello? Pero ang Diyos, hindi nagko-condemn. Ano? Kung tayo nagkamali, bumawi, bumangon. Amen? Huwag nang babalik. Kasi po, yung isang, kailangan yung isang pagkakamali, may tama. Hello? Kasi baka lumaki eh. Pag lumaki yun, susurpresahin ka ng dyablo. Pasasabugin niya yan. Amen? Di maliit pa. Bantayan na natin. Hello? Napakatahimik po natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tandaan po natin, yung grace ng Lord, hindi siya nagko-condemn. Tinuturoan lang po tayo na lalakad po tayo para sa kalooban niya. Sapagkat yung kapayapaan ay nasa kalooban niya. Di ba? Kahit ordinary kang tao, pero payapa ka naman, di ba? Eh, hindi po nababayaran ng salapi po yun. Hello? Payo po ni Warren Wiersbe. Amen. Payo po ito. Sakaling dumating po tayo sa mga tukso, ito po ang sabi niya eh, look back and recall God's goodness to us. Alalahanin daw po natin ang mga kabutihan na ginawa na sa atin ng Diyos. Pagka may tukso, alalahanin natin na dati ganito yung buhay ko, pinatawad na ako ng Diyos. Kaya ako nga narating ito, kaya nga sinagot ako ng Diyos sa panalangin, kaya nga ako ipinagaling, kaya hindi na ako babalik. Hindi ako papadaya sa kaaway. Titingnan ko yung ginawa na sa akin ng Diyos. Di ba? Balik tayo sa krus. Amen? Pagka po ako siyempre, wala naman exempted eh. Lahat. Ang dyablo, sabi po sa 1 Peter 5:8, ang dyablo parang liyong umaatungal, humahanap ng masisila. At ang goal niya, pumatay, magnakaw, mawasak. Wala siyang awa. Amen? Wawasakin niya ang buhay ng tao. So, kailangan may wisdom guided din tayo ng kanyang salita. Nag-ooperate sa atin yung discernment spirit. Amen? So, yun po yung mahalaga. Ano? Kaya nga, balik sa kabutihan ng Diyos, recall natin. Pangalawa po, payo po ni Warren Wiersbe. Look ahead and remember the wages of sin. Ayan. No? Ibig sabihin, may consequence. Hello? May consequence. Totoo po yan. Proving ko na po yan. Ay, siyempre, ba't hihintayin pa natin lumaban na tayo? Siyempre, kasama dyan, disiplina.
Amen? May isasakripisyo tayo. Number 3, sabi po rito, look around and think of all the people who may be affected but what you do. Ito po yung sinasabi ko kanina. Dapat din nating isipin, sino ang maaapektuhan kapag pinasok ko ang tuksong ito? Dapat iniisip din natin, maapektuhan ba magulang ko, maapektuhan ba yung mga pamilya ko sa desisyon kong ito? Hello? Amen? Siyempre, ang apektado po dyan ay pamilya, trabaho, pag-aaral. At siyempre, yung ating pagkatao. Kaya nga, kung halimbawa, ang tukso, nasa trabaho natin, mag-resign tayo sa trabaho. Amen? Kaysa wasakin ang buhay natin. Kaya pang ibigay ng Diyos yung marami pang kayang gawin sa ating buhay. Pero kung kaya naman nating i-overcome, i-overcome natin. Pero kung hindi naman kaya, amen? Para si Joseph, nagtatakbo. Ginawa ni Joseph yung 3 I. Iwas, ingat, iwas, iwan. Eh kung pinatulan niya yun, hindi niya mararating yung purpose ng Diyos sa kanya. Amen? Nabilanggo siya, wala siyang abogado. Wala man lang testigo. Siyempre, walang ebidensya, wala resibo. Kung sa Pilipinas, pag wala resibo, wala ka kahit mag-ingay ka. Wala resibo eh. Amen? Eh si Joseph, wala. Amen? Diyos lamang. Pero meron si Joseph na dala-dala. Yun yung gift of the Holy Spirit. Meron siyang binigyan ng Diyos ng kakayanan magpaliwanag ng panaginip. At yun yung nagdala sa kanya sa tagumpay. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sana avoid temptation. Small temptation. Number 3, dito na po tayo magtatapos. May natututunan po ba kayo? So, tandaan po natin palagi, yung grace ng Diyos, ang Diyos hindi nagko-condemn. Kaya buhay pa tayo, marami pang magagandang bagay ang Diyos na gagawin sa atin. Amen? Sabi po rito, number 3, use small things and trust God. Yung maliliit na bagay, magagamit natin yan. Hello? Sabi po rito sa 1 Samuel 17, verse 40, pagkatapos dinampot niya ang kanyang tungkod, namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa, inilagay sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Amen? Maliit na tirador ni David ang naging makapangyarihan sandata niya laban kay Goliath. Amen? Hello? Maliit na katawan ni David ang naging makapangyarihan sandata laban sa napakalaking higanting si Goliath. Hello? Siyempre, ang keyword doon, kasama ni David ang Diyos. Batikang mandirigma si Goliath. Kaya nga sabi po rito sa 1 Samuel chapter 17, verse 45, sumugod si David. Kasi, siyempre, malaki eh. Nakapokus si Kwan sa malaki eh. Mandirigma ako. Wala pa nakakatalo sa akin. Pambato nga po ng Pelisteo eh. Pambato po ng Pelisteo si Goliath at lahat po ay walang makagapi sa kanya, pati hari, takot. Amen? Gusto kong ba, veterano ng mandirigma. Pero sabi po ni David, nung sinasalubong siya nung palapit na si Goliath, sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat, pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamang. Amen? Hello? So, nagtagumpay si David, hindi naman sa lakas niya kundi yung meron siya. Sabi mo siya katabi, ano bang meron ka? Amen? Hindi naman kailangan maging mayaman tayo o gwapo o maganda para magamit tayo ng Diyos. Kung anong meron tayo na sa tingin natin ay kakaunti, pero sa tingin ng Diyos, sobra-sobra pag ipinaubaya natin sa kanyang kamay.
Hello? Alam niyo po, nung ang mga alagad ay namumroblema, pagkatapos silang humayo, sabi po ng mga alagad sa Panginoong Jesus, Lord, pauwiin na natin ang mga tao kasi walang pagkain. Marami. Sabi po ng mga scholar, yung daw lalaki po doon, mga nasa 5,000. Bukod pa yung mga babae at bata, baka ang tansya po mga nasa 15,000. So natatakot po ang mga alagad. Pauwi na natin sila. Wala silang kakainin. Ngayon, sabi po ng Panginoon, ano ba meron dyan? Meron po ditong, sabi rito sa John 6:9, meron po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito? Pero alam niyo po, siguro pang merienda ito ng bata. Amen. Baka pantanghalian. Amen. Oo nga po. Basta pangkain niya. Yung 5 tinapay at isda. Pero, binigay niya po kay Lord. Amen? Yung 5 tinapay at 5 isdang iyon, ang ginamit ng Diyos para makakain po ang mga tao. Hello? Habang iniaabot po ng mga alagad yung pagkain, hindi na uubos. Habang kinakain naman po ng mga tao yung pagkain, ay nabubusog po sila. Amen? Lumabis pa ng 12 kaing. Amen? Si Gideon po ay sabi niya, Lord, ang aking angkan ang pinakamaliit sa lipi ng Manases. At ako ang pinakamahina sa aming pamilya. Amen? Pero ang Diyos, sabi nga na yung Diyos kay Gideon, yung 32 kawal na yan ay pauwiin mo na. Sabihin mo sa kanila, yung natatakot at walang focus ay umuwi na. Ang natira 300 lang. Amen. Hello? Pero yung maliit na bilang na yun, yun ang gumapi sa Madyanita na sindami ng buhangin sa dagat. Bakit? Kasama po nila ang Diyos. Amen? Alam niyo po, bago tayo magtapos, gusto ko lang i-summarize yung message natin. Kay Naaman, maliit na ang bagay. Gusto lang ng Diyos, simpleng pagsunod. Halimbawa po, binigyan na yung taring ang buhay natin. Alam natin, 5 months na lang tayo sa mundong ito. Alam natin, 5 buwan na lang ang buhay ko. Sigurado po ako, hindi na mahalaga sa atin yung mga bagay na, halimbawa, mag-aarang bahay. Hindi ko sinasabi, kailangan natin na mag-aarang bahay. Ito po yung sample ko. Kung halimbawa lang na 5 buwan na lang ang buhay natin, alam natin yun. Hindi na mahalaga sa iyo ang mag-aarang bahay. Hindi na mahalaga sa atin ang bagong sasakyan. Kailangan po natin sasakyan. No? Hindi ko sinasabi na hindi mahalaga yun. Kung alam mo yung buhay mo, 5 buwan na lang, hindi na mahalaga yung material na bagay. Marahil, ang mahalaga na lang sa atin ay pagsikapan natin na magpakumbaba at lumapit sa Diyos at sumuko sa Diyos. Amen? Siguro, ito yung time na inaasikaso natin yung ating asawa, mga anak. Gusto natin yung laging silang nasa palibot natin. Amen? Kung ang mga point, dumating yung punto ngayon. Pero bakit iintayin natin yan? Amen? Pwede namang
malakas tayo. Sabi nga ng message ni Pastor Esa noong linggo, kailan pa ibibigay ang buhay kay Jesus. Kung ano meron tayo? Kung si Moises, may maliit na tungkod, ginamit para itawid ang bansang Israel sa dagat. Kung si Elias, yung maliit niyang balabal, ang ginamit para mahawi yung ilog Jordan. Meron tayo. Hindi tayo pare-parehas. Ano ba yung maliit na bagay na yon na pwede nating ipagamit sa Diyos? So yun lamang, tatlong yun ang napag-aralan natin. What are the ways on how to be faithful in small things? Act on small things right away. Amen? Asikasuhin agad. Avoid small temptation. Huwag natin sabi po ni Paul sa Ephesians 4:27, huwag natin bigyan ng pagkakataon ng diablo. Amen? Number 3, use small things and trust God. Wala tayo iniintay. Anong meron tayo, pasalamatan natin yun. Yan ang ibinigay sa ng Diyos. Diyan ka mag-e-exist. Tayo po ay tumayo. Tayo po umawit sa Lord. Papasalamat po kami, O Diyos, dahil alam namin, hindi pa po kayo tapos sa aming buhay. Matatapos po ang 2025. Thank you sa mga pagsubok. Thank you, marami kaming natutuhunan sa aming pakikibaka sa mundong ito. Marami pa kaming hindi alam at kami nagpapakumbaba. Salamat sa inyong salita na nagbibigay sa amin ng direction, O Diyos. Tunay nga na sa grasya at habag lamang kami kaya nakakatayo. Sabi niyo po sa Kawikaan 24 verse 16, 7 beses mang mabuwal ang matuwid, babangon siya. Dahil tinapos na ni Jesus ang kanyang trabaho sa krus ng Kalbaryo, it is finished. Kaya salamat sa anointing of overcomer. Salamat sa inyong pag-ibig, sa inyong grace. Buhay namin, binibigay po namin sa inyo. Salamat po, Diyos. I love you, Lord. Yes. For your mercy never fails me, and all my days Kahit kailan, hindi po tayo pinabayaan ni Lord. held in your hands. Kaya buhay pa tayo. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness. Kinakausap po tayo ng Diyos. I love you, Lord. Diyos lamang po ang may control sa ating buhay, sa ating kinabukasan. Diyos lamang po ang may control sa ating pamilya, sa ating trabaho. Isama natin sa ating mga pangarap ang Diyos. From the moment that I wake up Hindi po siya nagbabago. until I lay my head, Sambahin natin ang Diyos. I will sing of the goodness. Humahana po ang Diyos sa mga tao na sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. 'Cause all my life Lahat po ng ating naranasan, all my life you have been yan ang so magiging daan para lalo tayong tumibay, with every breath para that I lumalim ang relasyon natin sa Kanya. oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Yes. You have led me through the fire. Lord, thank you po. In the darkness night, you are close like no other. Mula bata hanggang ngayon, I know you are so far. hindi nyo kami pinabayaan. I know you are so brave. Salamat po, pinagaling nyo ang aming mga karamdaman. In the good Salamat po, pinalaya nyo kami sa mga bisyo.
'Cause all my life Dati po you kami have been ay parang tupang ligaw. faithful. Hindi namin alam ang patutunguhan. And all my life you have been so Salamat, meron kaming amang nasa langit. Nakikinig, nag-iintay. Every breath that I am able, Napagsusumbungan namin, I will sing nalalapitan namin, of the goodness napagtatapatan namin. of God. All my life, 'cause all my life you have been faithful. Salamat po, Diyos. Sa pagbisita niyo po sa aming buhay. Salamat sa pagbisita niyo sa mga tahanan. Salamat po sa pagbisita niyo sa ibang bansa, sa lahat ng Pilipino, sa lahat ng tao. Salamat po, Panginoon Jesus. Ipinanganak ka, isinilang, Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. In my life laid down, I surrender now. I give you every day. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. In my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Cause all my life you have been faithful. salamat po, Diyos, sa katapatan niyo sa aming mga buhay. And all my life you have been so, so good. Napakabuti niyo po, Diyos. In every breath that I am able, oh, I will sing Salamat po, Diyos, of the goodness of God. sa pag-comfort niyo po sa aming buhay. 'Cause all my life Kami you po ay have nagpapakumbaba been po, Diyos. faithful. And all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko Ang kabutihan ng Diyos, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Salamat po, Diyos, sa kabutihan niyo po sa aming buhay.
nanaog si Jesus dito sa lupa, ipinanganak, inabot kami, o Diyos. Kaya po may Pasko at pinadaman niya po yung pagmamahal sa amin. Hindi man kami deserve, pero salamat sa inyong grasya at habag. Kami po ay nagpapakumbaba ngayon. At Lord, salamat dahil naramdaman po namin ngayong umaga ang inyong pong yakap, o Diyos. Kung kayo po ay bago na nakarinig ng pangangaral ng mabuting balita ngayong umaga, nasa tahanan man po kayo, nasa ibang bansa, marahil pagod na pagod ka na, marahil walang direksyon ang buhay mo, marahil hindi mo alam yung gagawin mo, marahil litong-lito ka na. Ang hinahanap mo ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kailangan mo lamang ng personal na relasyon sa Kanya. Ako'y mananalangin ng simpleng panalangin. Sabihin mo, Panginoong Hesus, salamat po sa iyong pagmamahal. Nanaog ka rito sa lupa. Sinakripisyo mo ngayong buhay. Kaya may Pasko. Pinatawad mo ang lahat ng aking kasalanan. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako na lang po ang mananalangin. Lord, lahat po ng tumanggap po ngayong umaga, salamat po ng pangalan nila nakasulat sa aklat ng buhay. Sila po'y naging anak mo at sila po'y magpapatuloy sa paglilingkod sa inyong harapan. Pagpalain niyo sila kasama ng kanilang pamilya. Maraming salamat po ngayong umaga. Sinamahan niyo kami at lahat ng mga nakakonect sa website na ito sa ibang bansa dito sa Pilipinas. Lord, bless niyo po ang bawat isa. Alam namin na ang taong 2025, salamat sa karanasan. At magpapatuloy kaming maglilingkod sa inyo. Patuloy po namin gagawin ang inyong kalooban. Yung mga maliliit na bagay na ipinapagawa niyo sa amin ay aasikasuhin namin. Gagawin namin ito. Alam namin na kayo ang may control ng aming kinabukasan. Lord, bless niyo po ang bawat isa. At yung mga pangarap po nila, lalo na po ang mga magulang, para sa kanilang mga anak at apo, mangyayari po ito. Lord, we speak promotion sa mga anak nilang nag-aaral, nagtatrabaho. Lord, thank you. Walang magkukulang, O Diyos, sa buhay po ng bawat siya. Ang 2026, masaya kami, O Diyos. Naging matatag kami, matatag po kami, O Diyos. At yung anointing ng undefeated intercessor, Lord, maging mapanalanginin ang bawat isa. Ang tatlo, palagi mananatili sa aming puso: pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. I-bless nyo kami. Bless nyo po ang lahat ng simbahan ngayong umaga na nagdaraos po ng gawain sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang bansa, sa Body of Christ. Salamat sa tagumpay ng mga gawain. Maramdaman din nila ang inyong pag-ibig, pagmamahal, pagliligtas, O Diyos, pagpapatawad sa sangkatauhan. Maramdaman po nila. Maging sa aming bansa, i-bless niyo po ang aming Pangulo, pangalawang Pangulo, lahat ng mga sektor ng lipunan, ang Senate, Congress, ang DOJ, Ombudsman, ang DLG, ICI, NBI, Gabinete, pagpalain nyo. Ang mga sektor ng lipunan, pagpalain nyo. At kung paano nyo kami niligtas, ganyan din po ang gawin nyo sa kanilang lahat. Ang Pilipinas, matatag, matibay. Ang Republika ng Pilipinas ay magpapatuloy. Magbe-benefits ang next generation. O Diyos, at pagpapalain niyo po ang pamilyang Pilipino. 2026, Lord, Jesus reign over the Philippines. We are blessed. We are anointed. At ang kabuhayan ng bawat isa, i-bless nyo. Ano man mga resources nila, ito may sa gobyerno, sa private sector, mga OFW man sila, mga magsasaka man sila, negosyante, pagpapalain. Lord, tulad ng pangako mo sa 1 Corinthians 2:9, hindi pa nakikita ng aming mata, narinig ng aming tainga, ang mga inihanda nyo sa lahat ng umiibig po sa inyo. Salamat po, Diyos. Napakabuti mo. In Jesus' name we pray. Amen and amen.